Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka kailanman. Muli maraming salamat sa panibagong pagkakataon na ipinagkakaloob mo, Lord. Upang kami makasamba, makalapit at humingi ng kapatawaran, magpuri, humingi ng kalakasan, pag-asa, sa mga pagsubok namin pinagdaraanan. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga karumihan sa mga nakalipas na oras. Batid namin na kami hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Ngunit salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-ibig at habag na ibinagkakalap sa bawat isa. Panginoon, hinihin namin ang karunungan, kababaang loob na ipinakita ni Juan Bautista, ni Maria, at lahat ng mga lingkod na iyong isinugo, sapagkat napakahalaga sa iyo ang kababaang loob. Ipagkaloob mo, Panginoon, na kami makamtan namin yon upang maunawaan namin ang mensahe mula sa iyong mabuting balita. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Patubayan mo ang iyong lingkod. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento ng iyong mabuting balita. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang aking gustong maitaas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Ang lahat nagdadalahan ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kisa ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siyang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. And of course, yung binasa po natin na mabuting balita ay nagmula kay San Mateo. Ito po ay tungkol kay Juan Bautista. Si Juan Bautista po talaga ay masasabi nating pinaghaharian ng Diyos. Simula pa lang sa kanyang sa sisilapupunan ng kanyang ina na si Elizabeth ay talaga nang kinalugdan ng Diyos ang kanyang ina at of course si Juan Bautista na talaga namang nagpakita ng kababaang loob. As in, mababa talagang kalooban. Alam niyo po ang mabuting balita natin nung December 11, 2025, Thursday Gospel kahapon po, ay nagpapakita lamang sa atin na gaano ba kahalaga sa isang tao ang pagiging humble, humility, kababaang loob, mababa ang kalooban. Alam niyo po, sa isang tao, sa palagay ko po, no, sa paningin ko lang, o sa aking pananaw, pwede natin sabihin na isang tao ay siya isang tao mabait, siya isang matuwid, isang taong, marami tayong masabing katangian sa isang tao. Siya isang taong matulungin, masipag, matalino, maganda. Marami tayong adjective na pwedeng magamit sa pag-describe ng ugali o karakter ng isang tao. Pero, ang pinakamahalagang karakter o ugali ng isang tao na dapat nataglayin natin ay yung pagiging humble. Amen? Kasi may mga tao na masasabi mong mabait sila pero hindi sila humble. May mga taong matulungin,
may mga taong matalino, may mga taong masipag, pero hindi humble. So, napakahalaga po yung pagkakaroon ng ugaling mababa ang kalooban. Hindi mayabang, hindi mapagmataas. Kasi sa mabuting balita, pinapakita lamang na si Juan Bautista, dakila siya sa paningin ng Diyos. Dahil sa pinakita niya kababaang loob. Nakita niyo naman, di ba? Kahit nakilala siya ng mga tao bilang nagbabautismo sa Ilog Jordan, talagang inadmit ni Juan Bautista na siya'y hindi karapat-dapat kahit maghawak man lang ng panyapak ng Panginoong Hesus. Inihanda niya ang daraanan ng Panginoong Hesus. Hindi niya pinagmayabang ng kanyang sarili, kundi lagi niya ipinagmamayabang ang mabuting balita, ang Panginoong Diyos. Yun. So, kung si Juan Bautista, ang masasabi nating dakila sa paningin ng Diyos dahil sa kanyang kababaang loob, sinabi din sa mabuting balita na ang pinakadakila sa lahat ay yung may mababang kalooban. Mas dakila pa kay Juan Bautista. So, anong ibig sabihin nun? Sa ating buhay sa mundong ito, tinitingnan pala ng Diyos yung ating puso, yung ating ugali. Ikaw ba yung mapagpapakumbaba? Tayo ba yung humble? Meron bang humility na nakikita sa atin? Kasi nga, ang pagkakaroon ng humility ay nagpapakita lamang na hindi mayabang, walang kayabangan, hindi nagmamataas. Sapagkat sinabi ng Diyos na ang nagpapakataas ay ipababa at ang nagpapakababa ay itataas. So, lahat tayong tao, meron tayong yabang Kasi sumusumpong sa atin yung kayabangan. Yung pagiging mayabang, galing kasi yan sa demonyo. Kasi, ang prinsipe ng kayabangan, si Satanas. At ang prinsipe naman ng kababaang loob, ang Panginoong Hesus. Amen? Kita naman natin, na sa mundo natin ito, marami tayong ipinagmamalaki, ipinagmamayabang, lalo na kung nakakaangat tayo sa buhay, lalo na kung masasabi natin na may pera, may kapangyarihan, may sinasabi sa buhay, meron at merong ipagmamayabang. Bakit nga ba ipinagmamayabang o pinagmamalaki? Kasi gustong tingalain ng tao. Gustong bigyan ng tao ng parangal. Siyempre, pag nakikita nila na, proud ako sa ganito, hindi dapat ganon. Kailangan, kung meron mga tayo dapat ipagmalaki sa buhay natin, ikip na lang natin sa sarili natin, Kumbaga, huwag na natin ipagmalaki, ipagmayabang, kasi baka kaigitan pa yun ng iba Tapos, yung pagiging mayabang is, hindi talaga siya magandang ugali. Baka mamaya, yung kausap mo nahahanginan na pala sa'yo, nayayabangan na pala sa'yo. Maganda yung, hayaan mo yung tao makakita. Hayaan mo yung tao magsabi, magpuri, pasalamat. Manotice yung, kinaunlad ng buhay mo. Hindi to dapat ipagmayabang, lalo sa social media, Isa pinagmamayabang natin, meron kaming bagong ganito, bagong ganyan. Amen. Hindi. Alam niyo kung sinong dapat natin ipagmayabang, walang iba kundi ang Diyos. Yung dapat ang pinagmamayabang natin sa tao, yung dapat ang pinopost natin sa Facebook natin, sa social media natin. Ang Diyos ang ipagyabang natin dahil talaga namang napakagandang ipagmayabang, ipagmalaki sa Panginoon. Pero kung ang pinagmamalaki natin ay yung ating sarili, hindi na nag-glorify ang Diyos, pagiging mayabang na yun. O kaya, minsan ang mga tao na mayabang para bang nakatingin lang sa sarili. Na mas angat ako sa'yo, mas ano ako sa'yo, hindi. Si Juan Bautista, dakila na sa paningin ng Diyos. Tayong tao, pwede rin tayong maging dakila sa paningin ng Diyos kung tayo yung pinakaaba. Diba sabi nga sa Sermon sa Bundok, mapalad ang mga taong aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen. Sana maano sa atin yung
may magsabi sa atin at kapwa-tao natin, kay mahal natin sa buhay yan, kay hindi natin kakilala yan, sabihin na, uy, napaka-humble ng taong yun. Ay, yung tao nun, ako ang yaman, pero napaka-humble. Humble lang, hindi hambog. Amen. Kasi yun ang pinaka-the best. Pinaka na, the best pa. Yung magkaroon tayo ng karakter ng kababaang loob. Iba mga tipong mga sitwasyon na gusto mo nang magalit, gusto mo nang magmura, gusto mo nang gumante, pero nanahimik ka. Kasi, ando yung kababaang loob. Kasi ganun ang Panginoong Hesus eh. Panginoong Hesus, namin siya pwede pagmayabang. Anak siya ng Diyos eh. Pero hindi eh. Naging humble siya. Sa mga anong pagkakataon, nung 3 beses na tinukso si Jesus sa ilang, pwede niya pagmayabangan yung demonyo dun eh. Di ba sabi kasi ng demonyo, o sige nga kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong yan. Sabi ko mayabang ang Panginoong Hesus. Ginawa na niyang tinapay yung mga bato kasi gutom siya. O kaya, sinabi nung demonyo, sige, bibigay ko sa iyo lahat ng nakikita mo kayaman at kaharian dyan sa mundo. Sumamba ka lang sa akin. Amen. Yung mga ganun ba, no? Yung may mga pagkakataon na natatapakan ng ego mo, yung pride mo, pero you choose to be humble. Kasi alam mo na, nandiyan ang Diyos na nakakaalam, nakakabasa. Isang Diyos na siyang maghusga, at isang Diyos na siyang magpaparusa. Kung minsan yung gusto mo lang magalit, magmura, yung magwala. Pero pinipili mo ang katahimikan. Kasi hindi naman porke hindi ka sumagot at talo ka na. It's just a matter na you want to be humble. Kasi ang Panginoong Hesus, kaya kasi di ba, ang Panginoong Hesus, nasa kanya lahat ng kabutihan. Perpekto siyang Diyos. Wala siyang bahid kasalanan. Pero ipinakita niya ang kanyang kababaang loob. Naglingkod siya sa atin. Tinubos niya ang ating mga kasalanan. Amen. Sabi nga kapag gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, huwag natin pagmalaki sa iba. Sabi nga, yung ginawa ng kanang kamay mo, huwag mo ipaalam sa kaliwang kamay mo. Amen. Yung humility, sobrang, alam mo yun, yung down to earth na tao, na nakakabilib. Actually, ako personally, kapag nakakita ko, nakakilala ko ng taong mayaman, matalino, halos nasa kanya ng lahat, pero grabe, ang humility, yung talagang makakausap mo ng parang ordinaryong tao lang. Tapos kung manamit, napakasimple, yung mga kinakain, napakasimple. Yung mapifeel mo na, bilyonaryo to, pero ba't ganito kumilos, parang ordinaryong tao. And that's what we call humility. Amen. So, ipanalangin natin na magkaroon tayo ng karakter na ganyan. Yung pagiging humble. Lalo na sa mga time na very natatouch na talaga yung ego natin. Kahit sabihin natin tama tayo sa sitwasyon na complicated o sa sitwasyon na nasusubok tayo, we rather choose to be humble. Humble talaga. Kasi, hindi naman natin dapat ipagmalaki ang mga bagay-bagay sa buhay natin dahil sa lahat hindi naman atin yun eh. Kung ano mang meron tayo ngayon, kayamanan, katanyagan, whatever it is, pinahiram lang ng Diyos, pinagkatiwala lang yun. So, ipagmamalaki natin sa Diyos. On the first place, dumating tayong walang dala at aalis din tayong walang dala. At sabi ko nga, ang dapat lang ipinagmamalaki natin sa ating buhay ay ang Diyos. Hindi tayo dapat nagmamalaki ng mga ganito, ganyan, ganyan. No. In everyday na sabi nga lahat ng ating ginagawa dapat na glorify ang Diyos. Siya yung napagmamalaki, hindi yung ating sarili. Kaya nawa, kayahin natin si Juan Bautista na nagpakita ng humility. Talaga, yung may kakayanan siya sa buhay pero tinalikuran niya yun para maglingkod sa Diyos. Alam mo, may mga santo tayo na mayaman sila, na pwede naman sila hindi maghirap, talikuran ng kayamanan, ang karangyaan sa buhay, tapos maglingkod sa kapwa-tao. Pero ginawa nila yun because of humility. Amen. Yung bang habang pinapataas ka ng Diyos, habang umuunlad ka sa buhay mo, pababa ang iyong kalooban.
Amen. Hindi yung nakaangat ka lang ng konti sa buhay, pinagmamayabang na. Amen. Kasi lahat naman ng mga bagay dito sa mundo na pwede nating pagmayabang, mawawala naman yun eh. Hindi naman magtatagal. So, habang nabubuhay tayo, in everything that we do, ipagmalaki natin ang Diyos. At yun nga, yung humility, yung pagiging humble, yun ang karakter na i-develop natin. Ipanalangin natin sa Diyos na, Lord, give me a humble heart. Sa mga taong dapat tulungan, give me a humble heart. Sa mga taong dapat patawarin, give me a humble heart. Sa mga taong dapat na tulungan, give me a humble heart. Iba. Kasi ang mga lingkod ng Diyos, the servant of God, yan ang number 1 qualification ng Diyos. Humble ka ba? O humble? Ayaw ng Diyos sa mataas. Amen? Wala nang tataas sa Diyos. Amen? So, hindi natin mapapantayan ang Diyos. Kaya nga dapat lagi natin nakikita ang ating sarili bilang alipin ng Diyos, servant niya. Actually, hindi na nga alipin eh. Sabi nga ng Panginoong Jesus, kayo'y aking mga kaibigan. So, maging humble tayo. Amen? Never compare yung sarili natin sa iba, or never na kung ano man yung achievement natin. Huwag natin ipagmalaki na para bang nagawa ko to, masenso ko sa buhay, nakakuha ko ng mga awards sa aking pag-aaral kasi magaling ako. Hindi ganun. Juan Bautista is a humble man. Ganun din ang inaasahan natin sa atin ng Diyos. Kasi doon tayo papasok sa kaharian ng langit. Kaya nga diba tinanong minsan ng mga alagad si Jesus kung sino ang pinakadakila sa kanyang kaharian. Hindi ba ang sabi ng Panginoong Jesus, ang pinakadakila sa aking kaharian ay kung magiging katulad kayo ng isang bata. Amen. Bata, wala namang pinagmamalaki yan eh. Ang bata, simple lang namang mamuhay yan. Tayo din, alam niyo kung minsan, kung pagninilayan niyo ang buhay, hindi tayo dapat naiinggit sa mga mayayaman, milyonaryo, bilyonaryo. No eh. Kasi kung tituusin, simple lang ang buhay. Napaka-simple lang. Yung bang gumising ka sa isang araw, pasalamat ka sa Diyos, nakakain ka ng almusal or tanghalian. Actually, kahit nga ng tanghalian at saka hapon, okay na yun eh. Tapos, wala kang sakit. Simple na yung buhay mo, nakakaraos kayo. Kasi, yun ang buhay. Nabubuhay lang tayo sa mundong ito para sa ganung mga bagay na simple, no? And, ang talagang natin, is yung mission natin kay Lord. Na-glorify siya habang tayo nabubuhay. Kasi nga, nakiki-apartment lang tayo dito sa mundo. Ang talagang pinaghahandaan talaga natin dapat ay ang buhay na walang hanggan. So, walang papasok sa langit na mayabang. Kailangan talaga humble tayo. At I will tell you, napakahirap maging humble. Kasi bakit? Ikalaban natin ating sarili. Hindi ba? Parang feeling mo na naisahan niya ako. Tama naman ako, pero hindi ba? Ang hirap noon. Pero pagka na-try mo na pala siya, na-try mo na maging humble, malalaman mo, madidiscover mo na ang sarap palang magpakababa. Na ang nakikita mo ang Diyos. Iisipin mo lang naman kasi na nagpatawad ako, umunawa ako, minura niya ako, hindi ako nagmura. Para sa Diyos. Gagawin mo yung para sa Diyos, hindi para sa sarili mo. Kasi kung para lang sa sarili natin, ay, mura kung mura na, laban na kung laban na. Diba? Ganun na eh. Ganun ang mundo eh. Yung bang, alam mo naman sa mundo, mata sa mata. Pero pag nasa Panginoon tayo, hindi ganun. Hindi dapat ganun. Okay? So magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin, sa mga pagkakataong naging mayabang po kami, naging mapagmataas po kami. Panginoon, katulad mo, hindi mo po kami ng mababang kalooban. Wala po kami may pagmamalaki sa iyo, Lord. Sana lagi namin makita ang kung ano kami sa iyong harapan. At lagi namin makita na lahat naman ng bagay na nagagawa ng kabutihan ay nagmumula sa iyo, Panginoon. And I pray for people na may mga matataas na kalooban, ang tingin sa sarili ay mataas pa sa Diyos. Ang tingin sa sarili ay para bang dinyo-Diyos. Give them a humble heart, Lord. And I pray for Maria May Colonna, kay Brother Danny, Joel, Sister Helen, Sister Lucy, Dorte family, La Cruz family, Ignacio family, at lahat po ng mga pamilya na patuloy na
dumadalangin, tumihingan yung habag. Panginoon, bigyan mo kami ng kababaang loob na lagi namin makita na ang lahat ng mayroong kami ay galing sa iyo. Bigyan mo kami ng kababaang loob kung lagi namin makita ang presensya ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. Pumupuan pa yung tuso, yadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So ito pong narinig nyo gospel kahapon po to, December 11, 2025, Thursday Gospel. At nawa ipakishare na lang po sa inyong timeline at sa inyong group chat bilang pagsunod sa Great Commission, ang pagpalaganap ng mabuting balita. Maging humble tayo, no? Tulad nga sinabi natin kanina, ipagmalaki. Walang dapat ipagmalaki kundi ang Diyos. So, isa sa mga way na may ipagmalaki natin ang Panginoon, yung hindi natin siya ikahiya. So, i-share natin siya, no? Napakadali na yan. And of course, susunod na po ang December 12, 2025, Friday Gospel. Yung araw na ito. Pagnilayan po natin, no? Sabihin lang po ako ng ilang minuto at isusunod na po iyon. Maraming pong salamat and to God be